Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat sa pagsakit ng likod. At ito ay maaring hindi lang simpleng back pain ayon sa karamihan sa atin. Nakaranas ng pananakit ng likod, pero alam nyo bang may iba't ibang dahilan? Ito hindi dahil sa simpleng pagod. Ayan, alamin natin ang mga posibleng sanhi ng back pain at paano ito naiugnay sa iba't ibang bahagi ng katawan. Panoorin po natin dito sa UNTV. So, in general, pain is an unpleasant sensation or feeling, no? It's a discomfort, right? And it may be caused by an actual tissue damage or a potential tissue damage. Ang pananakit ng katawan, partikular ang likod, ay isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng marami sa atin, lalo na kung ang uri ng hanap buhay ay palaging nakaupo. Ayon sa mga espesyalista, hindi ito simpleng pakiramdam lamang. Maaaring ito ay senyales ng pinsala sa mga kalamnan, kasukasuan o internal organs. For example, back pain, it's affecting the posterior aspect of our body, from the neck, cervical spine, up to the lumbar spine, the lower back. So, yan ang back pain. Ayon kay Dr. Melissa Zamuco Mercado, isang physical medicine and rehabilitation specialist mula sa Makati Medical Center, ang back pain o pananakit ng likod ay hindi ito basta dapat binabalewala, lalo na kung paulit-ulit at lumalala. Aniya, may mga pagkakataon din ang sakit na nararamdaman sa likod ay hindi talaga nagmumula sa mismong likod, gaya ng tinatawag na referred pain. Ayan, referred pain, no? Hindi lang sa back pain. Simpleng back pain. So, ang ibig sabihin ng referred pain naman, you feel a pain in a particular part of the body, but the source is from a different part. So, kung kunwari, referred pain from the back going to the legs, no? Or meron rin naman referred pain from, let's say, an organ in your abdomen or your pelvis, and it refers to your back. Kabilang sa mga karaniwang sanhi ng back pain ay ang pagbubuhat ng mabigat, maling postura sa pag-upo o pagtayo, at ang pagkakaroon ng muscle strain. Dagdag pa ni Dr. Zamuco Mercado, may mga karaniwang kondisyon rin na sanhi sa mga nagkakaedad na nakakapagdulot ng pagkasira ng likod o kaya fragility fracture. Ang pinaka-common, nagbuhat ka, okay, or poor posture, tapos you develop a strain, no? So masakit yun, no? That's back pain, and it's usually localized. And sometimes kapag nag-turn ka, yun, sasakit siya. So, muscular pain. Another common one is degenerative changes or arthritis of the spine, kung yung tinatawag nating spondylosis, no? And then a third one is like, yung sa osteoporosis, no? Kasi lalo na sa mga kababaihan na medyo senior na, may osteoporosis, pwede tayong magkaroon ng fracture, fragility fracture. So, yun, those are quite common. No? And the disc bulge. At para sa iba pang impormasyon ukol sa back pain, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandi. Alright, napakinggan po natin pagsakit ng likod. Maaaring hindi lang simpleng back pain daw, ayon kay doktor. Kay doktora, no? Paramihan ng pananakit ng likod. Pero di nyo ba alam, iba't ibang dahilan ng hindi lang sa simpleng pagod. Alright, maraming salamat and peace out.